Radio, IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM, proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po. Nagmamadaling tanghali kasi nag-advance po tayo ng programa alas 11, dapat alas 12 po eh. Magandang hapon po sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, mapapakinggan niyo po kami. Dito lang po yan sa 101.7 Kalahi FM. At meron din po kami sa Facebook Live, yung 101.7 Kalahi FM po natin. Mapapanood niyo din yan sa YouTube. Meron din po kami. Hanapin niyo lang po yung Facebook page ng 101 ng Balita at Talakayan. Ngayon po ay araw ng Lunes, ano bang date ngayon? 2024. Malapit na po ang Pasko. At medyo tumahimik po ngayon yung politika, walang masyadong mga issue na nangyayari yata ngayon. Dito lang po sa city, medyo mainit yung mga usapin. At mamaya meron tayong mga paririnig na yung ilang kaganapan po sa naganap na SP session nung kailan ba ito? Last week, kung saan may mga pinapaliwanag dito si Vice Mayor Bim Ignacio tungkol po doon sa mga isyong nangyayari ngayon. Hindi naman lingid sa atin na medyo may problema yung relasyon ng executive at legislative. At siguro ang gusto ring mangyari ng ating mga babayan dito ay maayos yung problema para makadali po ng maayos din yung programa. Bagamat may kanya-kanya po silang paniniwala, pares pong elected dyan. At kaya po tayo merong executive at may legislative para magkaroon po ng check and balance na hindi masisiguradong aabuso yung isang sangay ng ating gobyerno. Kaya tingnan natin mabuti. Huwag nating sisihin yung bawat isa. Pag-aralan ng ating mga kababayan kung alin ba at sino ba ang talagang may problema doon sa mga programa at syempre doon sa mga benepisyong na antala para doon sa ating mga kababayan. Kasi pare-pares po may pinoproteksyon na yan eh. Ang SP ay naandyan yan para proteksyonan din yung kapakanan ng ating mga kababayan. Yung pagdating dyan sa mga issue, sa mga pagbabudget, ay tinitingnan din siyempre kung yung bang mga pinopropose ng executive ay karapat dapat ba na maging unahin o kaya prioridad itong mga proyektong ito. Hindi naman po pwede yung pag sinabi ng isa, sila na masusunod. Kaya nandiyan po yan, check and balance yan eh. Na maaaring naiipit po yung ibang mga nagtatrabaho niya, lalo na yung mga contractual, sinasabi, hindi pa nakakasweldo. Siguro talagang ganyan po yung Hindi naman po pwedeng kayo lang yung aasikasuhin ng SP pagdating sa ganyang issue. Kasi ang kabuuan po, ang tinitingnan diyan. Nasasakripisyo nga lang po kayo dahil doon sa nangyayari. Pero kabuuan po, hindi lang po kasi kayo yung nag-elect sa mga yan.
o siyempre yung mga kababayan natin umaasa din ng kumbaga titingnan nila kung alin ba talaga ang nararapat doon sa mga dapat aprobahan at hindi ng sangguniang panlunsod. Oy, binabati ka pala natin yung nakikinig sa atin si Konsehal Gerald Navarro. Nagdadao siya tayo ng kanyang kaarawan diyan sa Barangay New York, Barangay Bagong Pukan. Nakita ko doon sa kanyang post puro mga bata pa yung kanyang kanyang mga kasama noong birthday. Magandang maligayang kaarawan at sabi nga ay mabuhay ka hanggang gusto mo, Konsehal Gerald Navarro ng San Vicente South. Oh. Yan, si Jason Amar, binabati din natin. Okay, paalala po sa ating mga kababayan, na ingat-ingat po doon sa pagdadrive. Madami pong na-aksidente. Bagamat matraffic po, lalo na ngayon magpapasko at madaming mga obstruction sa kalye. Katulad diyan po pagka may mga event diyan sa tapat ng New City, meron po diyang peryahan at pag Biyernes hanggang Linggo po meron po diyang night market. Kaya medyo matraffic po diyan sa lugar na yan. Ingat-ingat na rin po tayo, bagamat mababagal magpatakbo. Mahirap din pong maging maaksidente pagdating do sa ganyang bagay. At syempre, yung nirereklamo diyan, may nagrereklamo, yung mga nagpa-parking, yung mga budat ko daw. Ay kayo po inireklamo ng mga residente diyan sa Santa Maria Village. Ay kayo naman yata meron talagang paradahan, bakit diyan pa kayo pumaparada sa tabi ng karsada? Mas lalo kayo nakakaabala diyan. Hindi lang doon sa may mga negosyo diyan. Pumarada kayo ng ayos. Siguro panawagan natin sa TMO. TMO lang dapat nag-aasikaso nito ng mga ganyang problema. Panawagan diyan kay Mr. Joey Ilagan. Ito yung magaling umaksyon ng TMO. Ay paki-check po ninyo yung party ng Santa Maria Village, likod po ng New City. Minsan napapadaan tayo diyan. Abay talaga namang minsan naka-double parking pa yung iba diyan. Lalo na po pagka Biyernes hanggang Linggo. Kabi-kabila pong traffic diyan. Kaya ito pakiusap, mag-assign kayo diyan ng mga traffic enforcer nyo. Or meron man naka-assign, sana asikasuhin yung trabaho diyan. At nirereklamo po ng mga tao diyan, ng mga residente diyan, yung mga sikat nitong budat ko na ito sa panawagan diyan, diyan sa lugar diyan. Kaya ayusin po yung parada, diyan sa parte ng Santa Maria Village. Wag po nung basta nakahambalang lang diyan sa mga tabi ng kalsada. Ay, binabati ko rin pala si Sir Mar Bautista. Ito kasama natin at alam ko nasa Antipolo ito. Maganda sana kausap ito pagdating sa farming, pagdating sa agrikultura. Madami pong alam at bilib ako doon sa mga sinasabi niya, na totoo naman, na siguro ang dapat talagang isa sa sinusuportahan ng ating provincial government dito at ang local government, yung mga mayor, yung agrikultura, kasi yan po yung kailangan ng ating probinsya ngayon, hindi lang ng probinsya problema diyan, pagdating sa mga pagkain, kamamahal ngayon, buong Pilipinas yan ang pinoproblema, yung mahal na kilo, yung ultimo yung kilo ng kamatis magkano, mahigit 150, pumapatak na 200, yung talong ganun din. Napakaganda pong pagkakitaan itong sinasabi nating agrikultura kung ito po ay masusuportahan ng ating ng ating provincial government, ng local government, mga mayor. Siguro mga mayor dapat may kanya-kanyang programa diyan. Isipin nyo, pag meron tayong ganyang programa bawat bayan, tapos meron po tayong bagsakan ng mga gulay, kung mga gulay na makukuha diyan, mumura po yung bilihin dito sa atin, hindi lang po yung trabaho, may dadagdag niyan. At makakapagluwas po tayo ng mga produktong gulay sa iba't ibang probinsya, yung malalapit sa atin, magiging supplier tayo. Di ba malaking trabaho may bibigyan. Kaysa yung pag-abala natin, yung pagpanahon na magpapasko, ay kita nyo naman yung mga pailaw diyan, yung sa mga plaza,
ang gagrande po niyan. Oh. Okay. Meron po tayong yung partner ko tumatawag at siyempre gusto nating makasama sa talakayan At okay partner, At sandali lang, inaayos yung iyong linya para ikay makasama dito sa ating talakayan. Ngayon, na sinasabi ko itong kay Sir Mar Bautista na minsan nagkakausap kami tungkol dito sa sa agrikultura nga maganda ito ito dapat hindi yung mga bagamat sinasabi natin maaring maging masaya yung ating mga kababayan pagka mayroong mga pailaw o kaya yung may mga nagagandahan dyan sa plaza natin. Ang laki kaya ng ginagastos diyan. Ang laki binabudget diyan gabi-gabi. Bakit hindi man lamang maisip ng ating bawat mayor na mag-allocate ng maayos na pundo o kaya magka-programa pagdating sa sa mga agricultural yung mga pangangailangan natin. Di ba lahat sila yung farming, napakaganda ng lupain ng Oriental Mindoro, maganda yung patubig. Mas maganda po dito tayo mag-concentrate sa ngayon, kasi ang issue po ngayon sa hindi lang naman dito sa Pilipinas, kasi sa buong mundo yung kahirapan tsaka yung mahal na bilihin, yung kagutuman. Yan po ang issue ngayon. Dapat yan pinaghahandaan natin kung sa ngayon inaano na natin yung pagpa-farming. Pinag-aaralan na natin mabuti, sinusuportahan yan. Ang lalawak ng lupain natin dito sa Oriental Mindoro. Pwede pong pagkakitaan yan at pwedeng magbigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan kaysa do sa gobyerno natin sa ngayon na wala ka nang makita kundi yung mga infrastruktura Yung infrastruktura naman nakikita natin parang hindi naman direktang makakatulong sa ating mga kababayan. Okay, papasukin natin yung ating partner para makasama natin sa ating talakayan. Partner, bati ka muna. Hello. Partner. Hello. Hello, bati muna. Ayan. Magandang hali kasamang Sandy sa mga nakikinig at nanonood sa ating programang Balita Talakayan. At of course, nasa labas tayo ng ating himpilan sapagkat alam mo naman medyo busy. Okay. At marami ho tayong mga inintinding ibang mga trabaho. Anyway, at yun nga partner, ang isa sa tinatalakay ko dito ngayon yung tungkol do sa agrikultura na sana ito yung isa sa magandang magiging project ng ating gobyerno sana, particular dito sa Oriental Mindoro. Kasi ang sinasabi ko partner, ang dami, may pera may budget. Kasi nakakagastos tayo doon sa sa mga pailaw, mga timo yung bawat bayan niyan, 'di ba? Nakikita mo yung mga plaza na talagang pagarbuhan. Malalaking pera yung ginagastos diyan Okay lang naman yan kaya lang dapat balansehin natin yung pagpapasaya at saka yung pagtulong, pagbibigay ng trabaho doon sa ating mga kababayan. Kasi yung mga yan, pupunta lang doon. Makikinig. Kaya makikinig doon sa mga kung anong palabas doon, titingnan yung mga magagandang pailaw. Pero pag uwi niyang partner, wala na. Gutom na yung mga yan. May isip nila yung sikmura nila. Kung mayroon mga programa din, binibigay sa mga yan, pagdating doon sa trabaho. Diba? Trabaho. At ang isa sa nakikita ko partner na pwede yung sa farming. May budget Kumbaga, bigyan ng budget ng ng ating mga local government yung mga bawat barangay. Hindi yung puro ayuda na lang. Yung bibigay mo lamang. Dapat meron silang programang ganyan ultimo yung kamatis ngayon, magkano partner? Nasa 200 to 150 per kilo. Di ba? Tama ka dyan. Actually, yung pinupunto mo, tama yan. Sapagkat, alam mo, kung pagbabasihan natin ngayon yung mandato ni President BBM, dahil, alam mo, darating na yung Kapaskuhan, merong mga gagawing mga Christmas party itong mga nasa LGU natin. Diba? Ang sabi nga ng presidente natin, huwag nyong gawing magarbo ngayon ang inyong mga Christmas party sapagkat alam natin na dinaanan ng kalamidad ang majority ng ating bansa ng sinalanta ng bagyo, pagbaha, lahat. Tapos yung ibang mga ilang mga kakabahagi ng LGU natin magpapagarbo ng kanilang mga Christmas party. Pwede naman yan. Sabihin nilang hindi nyo naman pera yan. Pero yung dyan yung sistema kasi ay tingnan natin. Kasi sa kabila na nagsasuffer yung ilang mga kababayan natin sa kabilang probinsya, tapos tayo naman nagsasaya ng todo at nag-aaksaya ng pera.
gawin nating di ba? Makisimpatya tayo, yun ang mga sinasabi natin. At saka yung pinupunto mong nasa agriculture, tama ka diyan sapagkat ang nakikita ko ngayon, mukhang sumisilip na naman sila sa panibagong importasyon ng karne at saka karne ng manok. Yan, bigas, karne ng baboy sapagkat alam mo tinamaan tayo. Ano na kasi yan, national issues na yung pagsalanta ng ESF sa mga farmers natin, particular doon sa mga hog raisers natin Kumbaga, malaking kabuhayan ng ating mga farmers ang nawala sapagkat nandyan yung banta ng ESF na yan, hindi sila nakapagparami, nalugi na sila lahat. Tapos itong nakaraang anihan kasamang sandi, nadaanan sila, nasalanta sila ng bagyo, pagbaha lahat. Kung titingnan natin, bilyon-bilyon yung nawala sa production ng ating agriculture. Sa mga natin, sa mga kababayan natin, particular sa mga farmers. Tapos nandyan yung ayuda, nakaantabay ang ayuda na although kailangan naman ng mga kababayan natin talagang mabigyan ng ayuda, pero sana hindi lang sa pamamagitan ng ayuda yung ibibigay ng ating gobyerno. Partner yun na sinasabi ko, may pera di ba, nakakapagbigay ng ayuda Kasi pag binigay mo yung ayuda sa isang tao, magagastos lang nila yan. Talagang hindi nila alam kung gagawin din, paano nila gagamitin yan. Kasi araw-araw may pangangailangan niya ngayon. Kung talagang talagang dapat ng suporta ng gobyerno, kumbaga sa agrikultura, diyan sa mga mga hog raiser, hindi lang doon sa bibigyan mo ng ng ayuda, kundi yung talagang tuturuan mo paano maibalik yung kanilang mga negosyo. Kaya yung mga paano yung magtanim. Hindi yung bibigay mo lang katulad sa magsasaka, pag binigyan mo ng traktora, wala na, hanggang doon lamang. Dapat yan ay tuloy-tuloy, kompleto. Kaya bumabagsak yung programa ng gobyerno diyan sa agrikultura kasi hindi nga sustainable walang technician para turuan sila. Bibigyan mo ng pataba, hindi naman nila alam kung paano gamitin yung pataba. Dapat may mga nagtuturo talaga hanggang doon sa makaani sila, hanggang sa sila maging expert at matuto kung paano talaga ang yung tamang pagpapaganda ng kanilang mga ani. Balita ko nga, sabi ng DBM, itong mga ayuda ng gobyerno natin, ano lang to yung mga sinasakyan lamang to ng mga politiko sapagkat pampabango sa kanilang mga pangalan. Pero kung tutusin, sabi ng DBM, hindi naman talaga nararamdaman ng ating mga kababayan na nasa laylayan kasi ang priority kasi dapat ng ayuda ay ginagamit lang yan doon talaga sa ating mga kababayan na kapuspalan. Na kumbaga talagang kailangan talaga nila ng ayuda ng gobyerno. Kung titingnan natin kasamang sandi, siguro naman yung mga kababayan natin hindi bulag, pipi at bingi para makita nila yung mga kita mo naman kung tambay ka ngayon, pwede ka nang tumambay sapagkat nandyan yung AKAP na yung ayuda para sa AX. Yung AX. Tupad. Andyan yung diba? Tupad. Meron pang pangkabuhayan showcase. Alam mo partner, sa totoo lang yung mga ayuda na yan, ang kawawa dito yung mga lihitimong nagbabayad ng tax. Nagbabayad ng buwis. Ng buwis. Kasi yung mga politiko na yan, hindi naman nila pera ibinibigay diyan. Basta na lang nilang pinamimigay para doon sa kanilang personal interest. Ang magbabayad yan, lahat, kasi magkano utang natin yan, trilyon. Ang magbabayad yan, tao bayan, hindi naman sila Kaya alalakas naman ng loob mamigay ng mga yan Kaya nga yung sinasabi ko di ba kung puro na lang tayo ayuda at wala hong kumakayod na dapat na binibigyan ng tamang ayuda, paano naman yung bansa natin paurong, kung titingnan ho natin sapagkat dinaanan na tayo ng napakaraming kalamidad, umutang na naman ng gobyerno natin, di ba? Sabi nga nila, after ng sunod-sunod na marathon ng mga bagyo na ito, magkano na naman kaya ang magiging utang ng bansang Pilipinas? At yung partner, yung mga inuutang, parang walang pinupuntahan Sana kung may pinupuntahan yun, yung mga katulad niya, sinasabi natin na kaya naman umuutang para ibigay dahil may mga kalamidad Pero sana yung binibigay nila sa taong bayan ay talagang mag-generate din, mapapakinabangan, hindi mababaliwala. Hindi mababaliwala. Kumbaga mga trabaho yung ibigay nila, yung magagandang livelihood program ang ibigay nila diyan. Hindi yung bibigyan mo ng 5,000, tigli 5,000 yung mga hiwa-hiwalay. Ay walang pupuntahan yan. Panandalian lang sa kanila yun, magagastos din nila yan. Pero kung livelihood project ibibigay mo yan, pagkakabuhayan mo yan, abay, mapapakinabangan nila habang sila nabubuhay. At ikagaganda ng buhay nila yun. At saka kung titingnan mo kasamang Sandy based doon sa aking pagtatanong, yung ito pa lang yung mga kababayan natin na in fairness sa mga kababayan natin dahil
kahit pa paano, nabigyan sila ng ayuda, hanap buhay. Pero biruin mo, within 2 hours na maglilinis ka lang, ang bayad sa kanila is 400 something plus. Yung kasi iba, kung 15 days, tumatanggap sila ng almost 6,000. Oo. Ha? Wala pa yan sa minimum, di ba, ibig sabihin, mas mahal pa yan sa minimum ng probinsya natin. 2 hours lang. At saka partner, yung iba. Yung mga kababayan natin nagtatrabaho maghapon, ang binabayad lang ay 365 pesos. Napakaswerte nitong mga kababayan nating natutulungan ng Dole Tupad na ito sapagkat biruin mo almost 600 pesos ang a day nila. At saka partner, yan ay yan ay hindi pa a day pala. 2 oras lang 'yon. Ang mabigat doon partner, kaunti rin lang naman napupunta diyan. Mas malaki napupunta diyan, diyan, mas malaki daw napupunta diyan. Di umano doon sa mga nakukurakot diyan sa mga ganyang programa. At yung napupunta sa tao kakaunti, yung iba nga partner, parang tinuturuan talagang maging tamad eh. Buti nga tumatrabaho ka mo ng 2 oras eh. Yung iba nagpapa-picture lang, suot lang yung yung uniforme ng ng tupad. Magkakapera na. So hindi kumbaga bakit naging kultura na yung pamimigay ng pera. Ito naman mga binibigyan, syempre. Ang kaisipan niyan ay parang nagpapasalamat sila doon sa politiko. Hindi nila alam doon ang gagaling yan sa ibinabayad ng buwis ng mga ating mga kababayan na na talagang kumbaga yung mga hindi nandadaya nagbabayad ng buwis. Kumbaga kung ang binibigay sana ng ating gobyerno ay yung mga pagkakakitaan sama-sama, may pera, merong malaki yung milyon din naman yung pinamimigay, magtayo ng mga kooperatiba, kung anong pwedeng negosyong gawin ng mga yan. Di mas maganda pag binigay mo dyan, i-withdraw lang niya sa Palawan, pagdaan sa palengke, pagdaan kung saan, yung iba magiinom pa dyan, yung iba magsusugal pa diyan. Mawawala na agad yung pera. Di ba? Tama ka dyan, sapagkat kung tutuusin, in fairness naman sa ating gobyerno, marami naman pong kasama sa DA. Meron naman mga departamento tayo dyan, katulad ng sa DA, sa ilang mga departamento ng ating gobyerno na talagang nagbibigay ng mga projects at saka kabuhayan sa ating mga kababayan. Ang problema nito, hindi nasusustain ang mga projects na binibigay nila. Halimbawa, nagbigay sila ng kabuhayan na ganito. Walang malinaw na proseso kung paano maibalik yung tamang puhunan na nanggagaling sa gobyerno para kumita. Ibig sabihin, walang tamang monitoring kasi binigay lang si projects na halimbawa yung sa gobyerno natin, magbigay ng traktora. Hindi na alam kung paano gamitin ng mga nagme-maintain yan. Pag nasira yan, di ba? Dapat ginagamit yan na pinagkakakitaan ng isang barangay, ng isang kooperatiba para yung maintenance niya ay hindi na manggagaling pa ulit sa panibagong budget ng gobyerno. Ibig sabihin, naging self-sustaining yung isang makinarya sa pamamagitan ng kinikita niya kahit sa maliit na paraan. Kasi nga partner, papogi lamang. Papogi lang yung ginagawa kumbaga iaabot nung isang politiko yung tulong, may picture pa. Bahala na kayo kung anong gawin niyo diyan, basta kayo binigyan kayo ng ng ayuda. So wala, hindi yung parang parang binigay mo na lamang, tinuturuan mong na tumanggap na lang tumanggap. Samantalang kung sinasabi natin, dapat bigyan ng mga trabaho, livelihood program, mga ganyan, ibagsak sa mga bawat barangay. Ang isa siguro diyan, bawat barangay magkaroon ng ng taniman, taniman. Marami tayong bakanteng lote sa bawat barangay. Kung walang lote, isa ibang livelihood program nila ilagay. Hindi. At least yun kwan yun na mapapakinabangan, trabaho yung binibigay. Kung mapaunlad nila yung farming do sa kanilang barangay, pwede na sila magbenta kahit dito sa market natin sa palengke. Ay pwede na ibenta yung yung kanilang mga produkto dahil yung iba diyan, nakikita ko galing pa sa kabila, ultimong kamatis, talong, galing pa sa kabila yung yung mga produktong gulay natin. Kaya mahal yung mga yan kung dito bawat barangay may kanya-kanya. Actually kasamang sandigan ay yung pagpapractice natin ng pagtatanim, paggugulay, pagtatanim ng kamatis, sitaw, talong. Kaya natin kahit wala tayong bakanting lote kung ang ating kaisipan, halimbawa, na ituro natin yan sa komunidad na huwag na tayo maging parte nung Hello? Nawawala. Medyo naputol. Oo. Hello? Naputol ko yung sa partner ko.
Okay, balikan natin ano at maganda yung ating topic partner, nawala ka. Hello, partner. Maganda yung pinag-uusapan natin. Ito yung dapat na talagang inaano ng ating ng ating gobyerno. Hindi yung bibigyan na lang natin ng mga ganyan-ganyan lamang tapos wala na. Ay paulit-ulit lang tayong ganun. Hindi naman nagiging maayos yung buhay ng ating mga kababayan na parang nangyayari, nakaasa na lang sila. Sa bawat ibibigay, merong panahon laging ito magbibigay. Magbibigay itong ating gobyerno ng ganito, lagi na lang nakaantay. Ay pinagmumulan pa ng gulo yan. Yung iba, siyempre, sasabihin, palakasan, yung nakalista diyan. Kung lahat yan ay nagkakaroon ng magandang programa sa sa barangay level pa lamang, hanggang sa city o kaya sa mga munisipalidad, hanggang sa provincial government, merong coordination programa ng ating agrikultura. Siguro mas maganda at mas papapakinabangan natin yan, yung programa na yan, na tingin ko magbibigay ng maraming trabaho yan. Kung talagang yan ay susuportahan at palalaguin yung ganyang programa. Ayan. Medyo nawala. Okay, partner, okay na? Nakabalik. Hello. Okay, hello. Medyo nawala ka. Oo. Oh. Doon pa rin. Naglulos lang yung linya natin dyan. Oo. yung pinupunto ko sa Mang Santi kasi ito yun yung sistema sa ating mga kababayan. Actually, hindi natin dapat maging problema yung presyo ng mga gulay na yan Oo. Kasi mismo sa sarili nating tahanan, pwede tayo magtanim yung 3 puno, 5 puno ng kamatis. Kaya nating magtanim yan Oo. Yung gulay na sitaw, talong, kaya nating magtanim yan kahit sa paso. Kung yan ay pinapractice ng bawat pamilya kasamang Sandy, di ba malaking kabawasan yun? Yun ang partner, malaking kabawasan talaga yun. Kaya lang, siyempre, ang sinasabi natin, dun sa halip na mayroon naman tayong meron naman tayong pera, nakikita naman natin, nakakapagbigay ng ayuda, sana yan ang suportahan. Kumbaga, i-training sila sa mga ganyan, yung bawat tahanan. Kung may mga lupa kayo dyan, doon magtanim kayo. Yung kalabasan dyan, pwede nyo dalhin sa palengke. Mas maganda yun. Siyempre, hindi rin mag-i-initiate yung ating mga kababayan na bawat bahay na magtanim pagka wala talaga nagpupursige na turuan talaga yung mga yan na itong gawin nyo. Meron kami bibigay na suporta sa inyo, pero magtanim kayo ng mga ganitong mga gulay. Na pwede natin pakinabangan. Siyempre, dapat may market din. Sasabihin, parang nag-aalaga ng baboy, mag-alaga kayo ng baboy, pag ganyan, bibili namin yan. Ganon din dapat sa bawat barangay. Na may pagdadahan ng mga aanihin nila. Yung problema nga di ba? Yun nga sinasabi natin, yung sistema ng pamamalakad ng gobyerno natin. Parang ang ginagawa kasi nila nakadepende rin naman kasi kasamang Sandy sa mga politiko sa namumuno sa ating bansa, sa ating probinsya. Kasi hindi naman nila lahat natin katulad ni Congressman Panaligan. Kung titingnan mo kung ano ang ginagawa niyan sa Kongreso bilang isang congressman, ay talagang napaka-busy niyan. Lahat ng mga ipinapasang batas ay pangbuong bansa ang nakikinabang. Kung titingnan natin yung napirmahan na ni President Marcos na mga proposed bill na naging batas na ngayon ni Congressman Panaligan ay talagang kapakipakinabang. Ang isa doon yung rice tarification law. Na-amyandahan ito, dahil ito yung original nito, hindi naging maganda yung epekto, di ba? Which is ang sabi ng akala ng mga kababayan natin, yung mga farmers ay makakatulong, pero hindi sa pangkalahatan pala at hindi pa maging maganda ang epekto nito sa kalakalan ng ating bansa sapagkat ang unang naapektuhan yung ating mga farmers. At ang nakinabang ay yung mga negosyante. Pero itong ito nga inaamyandahan sa pamamagitan ni Congressman Arnan Panaligan, may mga dinagdag na pwede talagang pakinabangan ng ating mga magsasaka. At saka nabanggit mo si Congressman Arnan Panaligan nung siya ay mayor pa. Sinasabi niya, talagang mayroong siyang ina-allocate na malaking budget para sa mga para sa agrikultura. May binibigay siyang mga tulong talaga para sa ating mga magsasaka.
Ay syudad na ito, partner, ha? Syudad na ito. Pero bagamat syudad dito, marami pa rin namang sakahan dito sa ating syudad na makikita mo. Which is dapat pinoprotektahan nga yan yung mga natin, yung mga farmland natin, dapat hindi yan kino-convert into sa commercial space kasi alam mo naman ang buhay kasi ng bansang Pilipinas ay sa agriculture. Agriculture talaga. Kahit naman dito sa Oriental Mindoro dapat agriculture talaga dapat Kaya nga. At saka alam mo yung isa sa mga nakakasira kasi dito sa ating kalikasan sa ating kabundukan itong mga subdivision na ginagawa ngayon mo yung mga subdivision diyan sa atin sa lungsod ng Calapan nagsusulputan na. Hindi natin alam. Yung mga, di ba, yung mga sa parte ng Bulusan diyan, may mga diyan may mga subdivision ginagawa. May mga subdivision na ginagawa diyan. Hindi natin alam kung paano sila nabibigyan ng permit sapagkat yung mga kahoy diyan, kung hindi ako nagkakamali, ay mga matatanda na yan, 100 years na yung mga edad ng mga diyan, mga kahoy ng araw. So paano ito napuputol? At saka yan, convert into subdivision, diba? Hindi pa natin mararamdaman yung epekto niyan ngayon, pero pagdating nung pagdating pa yung mga panahon na talagang nakita mo na yung nagsusulputang mga subdivision diyan, makikita na natin yung epekto niyan dito sa ating syudad, yung mga kino-convert, madami kahit palayan nakikita mo yung kino-convert ngayon sa mga commercial. Dito lang sa may provincial hospital, nakita mo yung proyekto ng provincial government. Napakadaming building na ginagawa doon. Hindi ko alam kung anong mga klaseng building yung mga pinagagawa doon. Dati mga palayan yun yung mga lugar na yun. Kaya talagang nauubos na nauubos yung palayan natin na hindi dapat na preserve yan yung palayan natin na madami pa naman tayong lupain na pwedeng tayuan ng mga ibang proyekto. Pero itong ating mga palayan talagang madami nako-convert na sa mga commercial area. Saka speaking of mga infrastructure na yan, parang bukas yata ang inauguration, kung hindi ko nagkakamali. Medyo mahina yung sound. Mahina. Tingnan natin kung ano ba maging silbi. Doon sa ating mga kababayan, yung mga naglalakihang mga building diyan na magkakaroon ng blessing yata. Hindi ako nagkakamali bukas. Baka partner hanggang blessing lang yan pagkatapos nakatiwangwang na. Yun partner ang nakakapanghinayang yung mga ganyang proyekto na parang nakikita ng ating mga kababayan na hindi naman dapat yan ang pinaprioridad. For example, diyan sa may parte ng yung sinasabi nating mga building diyan na ginagawa, katabi pa naman ang provincial hospital yan. Alam naman natin na talagang napakadaming problema ng provincial hospital sa dami na reklamo diyan sa kawalan ng gamot. Ito, may pera, nakakapagpatayo tayo ng mga building na sinasabi para saan daw itong mga building na ito. Na mukhang hindi naman daw dapat yung i-priority. Mas kailangan ng ating makababayan yung direktang tulong na may bibigay sa kanila. Ito yun din na sinasabi. Partner, gusto ko lang may parinig yung yung isang interview kay yung isang deliberation kay Congressman Arnan Panaligan ito yung tungkol do sa sa conversion ng ating regional hospital into Memoro. Palagi nating dinidiscuss ito kasi nanghihinayang tayo partner. Hindi naman natin sinasabing hindi matutuloy ito. Kaya lang natatagalan yung decision na maging regional hospital ito dahil nga do sa iba yung kagustuhan ni Governor Bons Dolor dito sa proposal na nasa Kongreso na sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan ay ito nang kasalukuyang provincial hospital ang natin i-convert into regional. Samantalang yung version naman ni Governor Bons Dolor ay itong lumang provincial hospital ang gusto niyang gawin. Kaya lang tatagal daw ito ng mga 7 taon pa at gagastos ng bilyon pera para makapagtayo pa ng mga building dyan. Ang isa pang problema dyan, sinasabi, ay yung deed of donation ng lupa hanggang ngayon wala pa. Napaka-importante partner na talagang dapat ay maging regional hospital na yan para naman maibsan na at makatulong na doon sa ating mga kababayan. Ang daming problema pagdating diyan at ang nakakapagtaka nga ito'y pahirap din sa ating provincial government yung mag-budget diyan kung ibibigay na ng provincial government itong ating kasulukuyang provincial hospital,
malaking kaluwanan sa kanila. Mawawala na rin yung sakit ng ulo nila dahil yung binabudget nila dyan, pwede na nilang ilagay sa ibang proyekto. At isa pa, ito, tuwa na rin siguro yung mga, yung mga inaantay na rin yan, ng mga doktor, ng mga health worker diyan. Kasi gusto na nilang maging regional hospital yan. Para hindi na nga sila nadadamay, pagdating ng election doon sa politika. Kasi kaya nagkakagulo din daw diyan, di umano, gawa din daw sa politika. Pag wala na at national na yan, mababawasan na yung, kundi man, mawawala na yung pakikialam ng ibang politiko diyan. Pakinggan po natin. Okay? Inaayos pa. And one last point, ma'am, very quick lang, no? Aware naman kayo doon sa bill na final ko to renationalize yung aming provincial hospital, ibigay sa DOH as a regional Mimaropa Hospital kasi walang regional hospital ng Mimaropa region, ano? Nakapasa na sa House yun, pero na-pending sa Senate because of a contrary opinion ng provincial government na ayaw nilang ibigay sa DOH. Wala po kaming regional hospital. Disadvantage yung aming region. Pero may counter-proposal ng provincial government na sa halip na i-convert yung existing provincial hospital ay i-donate yung isang property ng provincial government para doon itayo ang regional hospital. Ito lang ipahiwatig na itong ideya na meron tayong DOH hospital per province namuo sa isipan ko dahil sa problema ng healthcare sa Mimaropa. Kasi nga yung Mimaropa, tatalong ka pa ng isla para makapagpagamot sila yata sa Batangas. Tumatawid sila ng pera ng Batangas o lilipad sila ng Manila. So, malaking gastos. So, sabi ko, ang solusyon lang talaga dyan, yung Mimaropa, bawat isla, Mindoro, Occidental, Oriental, kailangan meron silang DOH hospital talaga. At wala kasi hospital doon sa aming region. Ang problema ko lang po, yan nga, mas gusto ko sana ma-take over yung functioning na. Kasi may services na. Correct. Palalakasin ko may na. Facility na ron. Pero kung kontra naman yung may-ari at nagpapatakbo ng ospital na yon, tatanggapin ko rin yung lupa at saka natin hihinga ng pondo ang Kongreso para patayuan din. That will take time. That will take time. Pero yung provincial hospital, na ako yung nagpagawa kay Governor naman, nandun take over na lang. So kung anong tama, ipilit natin, ha? Sige po, parang yung health center nyo, 2013 pa. Yes, and ayun na mangyayari doon sa taon. Madam Chair, 2013 pa yon, hindi na pondohan. Nagbigay pa ang city government o kay mayor para lang matapos. Pero kulang pa rin So, sana naman commitment din yan. Yes po, Sec Ed. Yes, Madam Chair, we commit to assist Mindoro for the renationalization. Whatever is agreed upon. Pag-uusapan na lang siguro face-to-face para magkaroon ng agreement or consensus. Okay, salamat and congratulations to Kong Panaligan. Maraming salamat, Madam Chair. Yun po ang virtue pa nag-aantay buong umaga, buong araw sa hearing. Yes, ano naman, mataas naman ang ROI. Maraming salamat, Madam Chair. Ayun, partner, napakinggan mo yung yung isang deliberation sa Kongreso na kung saan talagang kita mo naman si Congressman Arnan Panaligan, madiin niyang pinapaliwanag na kailangan na ng isang regional hospital dito sa Oriental Mindoro. Kasi nga yung Mimaropa, pwedeng tumakbo dito sa atin pero nababalam nga ito dahil nga dito do sa kagustuhan ni Governor Bons Dolor na ang gusto pa niyang gawin yung dating provincial hospital natin na tatagal at talagang sabi nga 7 taon. Mismong sinasabi ni Secretary Herbosa na mas gusto na niya itong kasalukuyang provincial hospital ang gawing regional kasi functional na Dadagdagan na lamang ng mga gamit, dadagdagan na lamang ng mga doktor, ng mga gamot. Nakakapagtaka. Bakit ito'y para sa benepisyo ng ating mga kababayan, na kailangan ng kalinga pagdating sa kalusugan, ay pinapatagal pa ng ating provincial government. Dapat ito'y panawagan natin maging mabilis ang action dito. Total na andyan na yan, national na, ang gagastos lahat diyan, mawawala na yung ng burden yung ating provincial government diyan, mawawala na rin sa kuko ng mga politiko yung pagmamaniobra diyan sa provincial hospital, kaya lagi nagkakagulo. Ay mas magandang i-convert na natin ito sa mas mabilis na panahon. Ngayon pa lamang ito na. Isipin nyo, nandiyan abot na yung ating
laging sinasabi, yung magandang serbisyo. Ano? Yan kaya dapat talagang panawagan, gawing mabilis yung action diyan. Wag na yung dating provincial hospital. Unang-una, sa tingin na nakakarami, hindi strategic yung lugar na yun Dadaan ka ng bayan, mataas yung lugar. Itong naan dito sa kasalukuyang provincial hospital, mas maganda. Malapit, accessible sa lahat, madaling puntahan. Dati naman itong sinusuportahan ng ating provincial government itong conversion nito. Bakit ngayon? Sasabihin nila, sinusuportahan naman Oo nga, sinusuportahan nyo, pero bakit ngayong aaprobahan na? Ang dami pang paliwanag na kung saan pa natin dadalhin 'yan. Tatagal nga araw-araw buhay ang nasasakripisyo diyan sa provincial hospital natin dahil do sa reklamo nga na minsan walang gamot, minsan kulang sa pasilidad. Mga doktor natin diyan magagaling, mga espesyalista kung saan pa nag-aral. Kung wala naman silang gamot na may bibigay, walang pasilidad na magagamit diyan, mga magagandang gamit. Kahit siguro nga anong galing mong doktor diyan, hindi ka kailangan talaga kumpleto para maipakita ng isang doktor yung tamang pagsusuri sa isang pasyente. Di ba, partner? Nasa linya ka pa ba? Kaya napaka-importante po yan. Pasalamat nga tayo at meron po tayong isang Congressman Arnan Panaligan na talagang naroon yung pagsisikap at isipin nyo, sa pamula nung nanungkulan niya si Congressman Arnan Panaligan, pamula pa nung siya ay mayor, naging gobernador, sino pa nagpatayo, talagang isa po sa binabudgetan niya ng malaki ay ang ating health kalusugan. Hindi po yan mga infrastruktura na nakikita nyo na ang daming infrastrukturang pinagagawa, pero yan ba'y direktang nakakatulong sa ating mga kababayan? Kahit pumunta kayo ngayon sa Congress, sa opisina ni Congressman Panaligan, makakahingi kayo ng tulong doon pagdating sa pangangailangan nyo sa health. Makikita nyo yung kasalukuyang provincial hospital natin ngayon, napakaganda niyan. Ang nagpagawa po niyan si Congressman Arnan Panaligan. Sasabihin natin pera ng taong bayan, pero alam niya yung prioridad. Kasi kailangan nating makbabayan ng isang provincial hospital noong panahon na yon na maayos. Yung mga community hospital sa parte ng South, may mga ipinagawa siya diyan. Kasi nakikita niya mas kailangan at ito yung direktang makakatulong doon sa ating mga kababayan. Tama ka dyan. Di ba? Partner, bago ako magsalita, batiin ko lang muna. Ito si ating si Sir Mar Bautista. Sabi niya, madami na uli nangangakong kakandidatong senador. Nasusuportahan na ang magsasaka at maging food sufficient tayo. Nakangako na naman at nakakaalala sa mga magsasaka. Ito pa. Barangay ang pinakamalapit na gobyerno ng magsasaka, pero wala naman silang pakialam sa ating mga program ng magsasaka. Yun sinasabi natin di ba? Partner, yung sa paliwanag ko kanina sa provincial hospital, nababalam Kita mo kanina yung deliberation na pakinggan mo. Kung gaano talagang yung porsigido si Congressman Arnan Panaligan na talagang dapat i-convert na yan. Di ba? Ang problema hindi natin alam kung ano pa ang gusto ng ating provincial government para matugunan sana yung kakulangan ng ating provincial hospital pag na-convert into regional hospital, sapagkat sabi nga ni Congressman Panaligan, nandyan yung Department of Health para magbigay ng suporta at tamang pasilidad para sa ating mga kababayan na matagal nilang nararanasan itong mga kakulangan ng gamot, kakulangan ng kagamitan, at tapos pagka meron halimbawang mga i-x-ray o anuman, itatransfer pa yung pasyente doon sa mga private hospital. Dapat ay nariyan na mismo yung mga ICUs na kakulangan dyan sa ating provincial hospital, ating regional hospital yan. Madaragdagan at mabigyan ng kaukulang paggamot doon sa mga emergency na mga kababayan nating nangangailangan ng agarang magamot, di ba? Kung ganyan yung sistema ng pag-iisip,
hindi natin alam kung sana natin huhugutin ng ating mga kababayan na sa bagay napapanahon na naman kasamang Sunday, malapit na ang eleksyon eh. Ayan na. Yan ang sinasabi natin, partner na yan ay usapin ng yung urgency, kailangan yung pangangailangan Ito mismo nakita natin doon sa pagpupulong sa Congress na kung saan nandun nga si Congressman Arnold Panaligan. Sinasabi ni Secretary Herbosa, mas prepared na ito na yung gawing regional hospital yung kasalukuyan ngayon. Dahil i-convert na agad kaysa doon sa isa na talagang bibilang pa ng 7 taon. Gagawa ka pa ng mga infrastructure niya para di ba? Yung lokasyon, yung lupa wala dapat ay yung lupa wala pang deduct donation, di ba? Hindi pa naman available. Hindi pa available. At 7 taon, baka sa 7 taon na 'yon malaki na ang pagbabago. Ang masakit nito pagka dumating yung time na hindi pa yan kumbaga ang ibang lalawigan ng Mimaropa may apply din yan ay kung sa kanila mapunta yan dahil mabilis silang magdesisyon, mawawala yung oportunidad natin na dito mapunta yung regional hospital. At pag nangyari yun, ay kalaking pagkukulang na, kabawasan na naman. At problema dito sa ating mga kababayang, may problema lagi pagdating diyan sa kasalukuyan nating provincial hospital. Kasi partner kung ang katuwiran nila diyan, ang katuwiran nila ay provincial government ang gumastos diyan. Ay ang pera ng provincial government ay galing din sa taong bayan. At taong bayan ay makikinabang yan ng ating provincial hospital. Hindi naman mawawala yun Madadagdagan pa nga yan. Ngayon, kung gusto nila ng isa pang provincial hospital, pwede naman Pwede nilang hugutin yung budget diyan sa kasalukuyang provincial hospital. Malaki din ang binabudget diyan. At diyan nga sumasakit ang ulo nila sa pagbabudget niyan. Kaya kaya laging walang gamot, inuutang ang gamot, hindi makabayad. Mawawala na sa kanila. Magtayo sila ng sariling provincial hospital ngayon. Diyan sa Pinamalayan, mas maganda. At which is kasamang Sunday, yung mga facilities, yung pasilidad na nandiyan halimbawa sa provincial hospital, pwede naman na lang i-request for transfer yan doon sa ating mga community hospital para mapakinabangan. Tama. Basta mahalaga ma-approve na. Ang dyan, ang structure lang, yung building na nariyan, ay dapat agarang magamit ito ng ating mga kababayan sa pamamagitan pag na-convert yan at mababudgetan talaga. At saka alam natin merong budget ang national dyan sa Department of Health. Ayun na nga, i-convert na nga para ibigay dyan sa magiging regional hospital na yan. At tingin ko naman ay napapanahon na magkaroon ng regional hospital. Ito hong ating lalawigan sapagkat napakarami na ng population ng ating lalawigan, hindi lamang dito sa ating probinsya kundi kung papansinin mo yung provincial hospital natin, ang kinikater niyan mula Romblon, Occidental Mindoro ng mga pasyente. How much more pagka gumanda ang hospital natin yan na naging regional hospital yan. Kompleto sa pasilidad. Di ba? Dagdag dagdag trabaho pa sa ating mga kababayan sapagkat madadagdagan ang mga nurses natin, hindi mababawasan yung doktor natin, madadagdagan yung mga laborers dyan. Di ba? At saka partner, may problema dyan may problema yung ating mga health worker, may problema yung mga doktor kasi kahit ako nalalaman ko may mga dyan may mga talagang nagsasabi sa atin, nagkakaroon ng palakasan diyan dahil nga sa politika. Wala bang negosyo diyan? Ay, meron din nga. Kaya lang isa ka natin discuss yung mga negosyo diyan sa nangyayari sa provincial hospital. Pero pinakamaganda partner diyan, ito ay mabilis na pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya dapat madesisyonan. Hindi dapat pinatatagal ito Kasi ito dapat kung magiging regional na ito, magbubunya mga taga Mindoro At least narito na yung kung meron silang nakikitang regional Batangas, ganoon na rin ang mangyayari dito sa atin, Kung gaano kaayos yung regional ng Batangas sa pagdating sa pagtanggap sa pasyente, ganoon na ang mangyayari dito sa atin. Hindi ba nakakatuwa 'yon? Na mangyari sa atin na dito na, ito na yung pagkakataon natin na dapat pagbunyi na dito ilagay yung ating regional hospital, wag nang mapaiba. Di ba? Oo. At saka alam mo kung meron hong political will, yung mga namumuno sa ating lalawigan, sa isang iglap lamang yun po, pwede nang aproban kasi kung ang priority ho ng ating mga kinaukulan ay mabigyan ng tamang kaukulan ang
pagsiservisyo sa health services ng ating mga kababayan, ito na po yung pagkakataon ninyo para masagot na yung yung matagal ng problema ng ating mga kababayan sa health services dito sa ating lalawigan. Actually ito partner, ito'y kumbaga pinaghirapan na nung ating mga kinatawan sa Kongreso. Katulad ni Congressman Arnan Panaligan. Na-aprobahan ito sa Kongreso. Nasa Senate na ito nakakapagtaka lang nung pagdating sa Senate, aprobahan na ito para talaga ma-convert na. May humabol pa. Although sasabihin nilang hindi naman namin pinipigilan magkaroon ng regional hospital, pero ang kanila ay parang dine-delay nila Dine-delay nila yung conversion kasi ang sinasabi doon sa kabila, doon sa lumang provincial, na alam naman natatagal 'yun. At saka yung mga building doon parang ghost town na 'yun Yun at saka wala pa yung hindi pa malaman kung anong status nung i-donate na lupa ron. Kahit may donate mo yan, tatagal nga daw yan mga 7 taon bago ma-operate yan Sa 7 taon, maraming pwedeng mangyari. Mas priority kasi yung mga bagong infra. Yun nga yung mga infra na yan nakakapagtaka sasabihin na tuwan-tuwa, dami pinapagawa. Kaya mas maganda kasama Sandy, dumali ko na lang sa inauguration ng IT Park at ng BSP headquarters. Kasama yung mga sectoral center na building na yan. May inauguration yata yan sa kailan ba yan? Parang sa November 27. Parang bukas yan, partner. Pero yun na nga, sinasabi ko. November 27, Miyerkules. Miyerkules. Maganda nga yan partner. Okay yan Okay yung sinasabing IT Park na Baka pwede tayo mag-hotel doon. Kaya lang, partner, ang sinasabi ko, baka naman yan ay panlabas lamang yung proyektong yan. Baka naman hindi naman talaga sustainable. Kumbaga, papakita mo lang meron kang ganung proyekto. Ay sayang lang yung building. Kita mo partner yung yung building do sa sa yung Kapitolyo sa South. Hindi ko alam kung nagpa-function yun. Alam mo yung PSP building na ito, kung hindi ako nagkakamali. Mayroon dati itong building diyan sa sa provincial government, diyan sa may provincial capital. Yung tinayuan ng ng yung parang nawala na yata yun dahil may tinayo diyan na yung dancing fountain. Kung tutuusin, parang 3 to 4 years ago lang na itinayo yung building na yun. Tapos, hindi ko alam kung nandyan pa ba, existing pa ba, o giniba yun. Mukhang kung doon nakatayo yun, malamang giniba yun. Yun na nga sinasabi natin. Which is, sayang yung pera kasi hindi mo naman kailangan ng napakalaking headquarters ng Boy Scout of the Philippines. Okay lang naman partner yung ganung mga proyekto yung sinasabi mong IT Park yan makakapagbigay ng trabaho sa ating mga babayan. Ang inaano lang natin dito, baka naman makita natin isang araw na building din lang yan. Kasi maraming building tayo nakikita na pinapatayo pero hindi naman talaga nagagamit ng gusto. For example, yung sinasabi ko doon sa yung Kapitolyo doon sa South. Hindi ko alam kung anong status nito ngayon. Nagagamit ba ito? Sabi, dapat nag-session doon. Paminsan-minsan, nakakapag-session ba sila doon? Sa Kapitolyo sa South? Yun yung nakatayo na lamang. I don't know kung gaano karami ang ang mga empleyado doon. Pwede ko naman sigurong bisitahin. Sa bagay, ikaw pwede mo maikot yan part at syempre makibalita at tingnan mo rin sitwasyon doon. Kung yan ba napapakinabangan ng ayos yung mga building na pinapatayo. Sana kung magpapatayo ka ng mga infra project, yung mga yung direktang makakatulong doon sa ating mga kababayan yung sinasabi natin may pera pero yung agrikultura naiiwan. Yun ang mas magandang pagtuunan ng ng pansin ng ating gobyerno. Kasi ngayon ang usapin hindi lang dito sa Oriental Mindoro, sa buong bansa, sa buong mundo ay yung pagkain. Napakamamahal ng pagkain ngayon. Magkano lang sweldo nung ating mga kababayan? Pag kinumpute mo yan bago dumating doon nila may utang na. Lalong-lalo na diyan sa city hindi pa aprobado yung Ay bumili ka na nga.
yung kanilang budget dyan, yung budget for 2025 na ano, di ba? Bumili ka ng 3 kamatis. Balita ko dyan sa city ay maraming mga contractual at mga casual dyan na hindi pa sumusweldo. Oy. Nga pala no. Sige, papakinggan nga na pala natin yung ano. Medyo nalimutan ko 'yan. Merong session diyan sa ano na pinapaliwanag si Vice Bim Ignacio tungkol dito sa mga problema sa city. Meron akong ilang na copy nung session. Siguro pakinggan natin para mapakinggan mo rin at mapag-usapan ng kaunti. Bagamat hahabol natin ito tungkol sa time na ito. Kung sino ba talaga yung kasi dapat magharap talaga sila para malaman at may paliwanag sa taong bayan kung sino ba talaga ang gumagawa ng tama. At ang SP naman ay nagpaliwanag. Siyempre ito talagang nakita natin. Siguro dapat si Mayora magpaliwanag din tungkol dito sa sa sinasabi ng SP para malinawan kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo sa dalawang branch ng ating city. Okay. Pakinggan natin, medyo maganda-ganda rin ito Okay, nawawala. Medyo tingnan natin yan. Yes, Honorable 42. Yes, sorry. Additional lang po, bago matapos yung sa mga solo parent, kahit hindi po sa solo parent, kahit po sa lahat ng sektor na nandito ngayon, pinag-uusapan po natin dito ngayon na dapat i-release ang pondo bago mag-December 15, kasi cut-off tayo ng libro. So, eto naman po ang amin sa part ng Sangguniang Panglungsod. Hindi na po namin trabaho ang mag-implement. So, kami po ay nasasaktan din dahil lagi kami ang sinisisi. Pero it's not our job. Hindi namin na trabaho yun. Ginawa na namin, ginampanan namin ang tungkulin namin sa inyo. Nilagyan namin kayo ng pondo. Pero ang pagre-release po, hindi na namin trabaho. So, sana naman po sa inyong mga lugar, kung may mga naririnig kayo na ganun, sana po naman kami naman po'y kumakatok sa inyong mga puso kasi kami po'y naglingkod lang ng tapat. When it comes to budget, sinigurado namin ang pangangailangan ng tao. Pero kami ang lumalabas na kontrabida. So kami po'y humihingi sa inyo na ipaglaban nyo naman ang Sangguniang Panglungsod kasi wala po kaming ginawang mali. So sa inyo pong lahat, magandang tanghali. Salamat, Honorable 42. Sige po, hiniin naman natin ang ating sa senior citizens naman po. Sige po. Yes, ang media mamaya po. Wait, mamayang ang media tanungin natin. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay si Lolita Adeva Valenzuela, miyembro po ng FESCAC sa senior citizen at salukuyang Pangulo ng Barangay Masipit. Batay po dun sa mga sinabi ni Honorable Agua, ayon po sa aking pag-unawa, ay nagkaroon ng mga pagdating sa mga session hearing o sa mga session meetings. Mayroon lang po akong sarili ko po itong opinion, mayroon lang po akong dalawang salita na naisip na gusto kong gamitin ngayong umaga. Maliwanag po sa akin na ito ay delaying tactics. Di po ba? Parang pinopostpone, hindi dumadalo, para mapahaba at hanggang sa hindi umabot yung pag-i-implement ng 2,000 sa aming mga senior citizens. So, delaying tactics po ang ginamit ko doon. Ewan ko po kung tama yun. Okay. Doon po sa video, doon sa recorded na meeting ninyo, na ulit doon ni Madam Juby Bahia, na parang 1,000 senior citizens lang na non-social pensioner ang parang bibigyan nung budget na supposedly dapat ay less than 8,000 lahat yung mga non-social pensioners. Galing po ako sa CSWD last time, ready na po yung mga papel, ibig sabihin po pwede nang ipamigay,
pero hindi po maipamigay dahil walang go signal ang Honorable Mayor. Pero po, ang tanong ko, kung 8,000 ang pondo para sa 12 million pesos para sa 8,000 senior citizen, paano po yung mga hindi na-validate? Kasi po may mga senior po ako sa akin na hindi na-validate, hindi po sila kasama sa payroll. Okay po. So, Yes, maglalabit po yung 12 million. Tita, thank you po. Honorable Tagupa, you're recognized. Maraming salamat po sa inyong tanong. Ano po? Maliwanag naman po dun sa ating ordinansa na kailangan po para maging kabahagi kayo itong 2,000 pesos, kailangan po kayo ay na-validate. Kaya po nung nagba-validate, sinasabihan ko po kayo na magpalista po kayo para anytime yung mga makakasama sa pamimigayan ay nandun na po lahat yung mga pangalan. Kung may mga bago po ngayon na lumabas, next year na po sila. Yun naman po yung nakalagay sa ordinansa. At talaga kung mababasa nyo naman po, October naman po ang ating pagpamimigay na nakalagay sa ordinansa. Kaya lang nga pong na-delay dahil nga po sa mga pangyayari. Pero yun nga po ulit, pinasa na po namin, papasa po natin ngayong araw na ito ang budget. Binigyan na po namin ng pondo. Ang kailangan na lamang po ay ibigay sa inyo. Yun lamang po ang kulang. Alam po namin yung validation. Parang sa amin pong barangay ay nagkaroon ng validation last August. Marami pong hindi na-validate dahil nasa akin lahat yung kanilang barangay residency. Ngayon po, noong ako yung magtanong at nakausap ko si Ma'am Juby Bahia, sabi niya, bakit hindi ko pinapunta sa opisina yung mga hindi na-validate? Pero wala naman silang order na papuntahin doon ang mga tao. Baka pag pinapunta ko doon ay wala namang mag-assist o sabihin, hindi naman sila pinapupunta doon. Ang tanong ko po ay bakit ang CSWD ay hindi nagbigay ng other option para ang mga taong ito ay ma-validate sana. Sa patagal ng pamula August hanggang October 15 na sana ito'y pinamigay, nagkaroon pa sana ng isang pagkakataon na na-validate sila. Sabi ko po kay Ma'am Lorna, talagang kausap ko, bakit ma'am hindi nyo na lang sana sinabi sa amin na mga presidents na bigyan kami ng form, kami yung mag-validate kung talagang wala na kayong time, at kami na lang yung magsasubmit sa office ninyo sa CSWD. Ay wala po silang tugon. Yes, Honorable Tagupa. Okay po, Tita. So, napakaliwanag po na yung proseso po ng CSWD, ng executive, ay medyo magulo. At hindi po kayo nagkaroon ng malinaw na communication with them. So, ito na lang po ang ating gagawin kasi natapos na po. Wala na po tayong magagawa po para dyan. Sa susunod po na budget hearing, kaya ako po kayo iniimbita, pwede naman po natin linawin yan at magbigay sila ng mas malinaw na alituntunin para hindi po kayo naguguluhan. At lagi ko nga pong sinasabi sa inyo, kung may kailangan po kayo linawin, punta lang po kayo sa opisina at nandun naman po yung mga staff. Alam po ng mga staff natin ang gagawin para po kayo ay samahan at matulungan. May ilan po na nasamahan na napasama yung mga hindi nakalagay. Kaya lang po yung iba na hindi lumalapit, siguro po yung nahihiya o tinatamad na po at dahil nga pabalik-balik na lamang, ay hindi na po talaga napapasama. Kaya po sa pagkakataong ito, alam niyo naman po yan. Pag po naguguluhan kayo, sige po, punta po kayo dyan at nang malinawan at nang alam ko din po. Ano, yan po yung alam ko. Sinabi ko na po sa inyo yan. So, pinaliwanag ko na nagkakaroon po talaga ng kaguluhan. So, lilinawin po natin. Huwag po kayo mag-alala. So, pasensya na po sa mga hindi makakasama ngayong taon na ito, dun sa hindi na-validate. Dahil po yun po nakalagay sa batas natin, sa susunod na taon na po. Okay, thank you po. Thank you. Tita, yun pong sinubmit na supplemental budget po, may kasama po doon na nakalagay sa kanilang supplemental yung supplemental budget program, no? Na may nakalagay po doon na ang na-validate po ay 6,300 senior citizens, no? So
dapat po, kung yun minultiply po natin, ang 6,300 by 2,000, that will be 12.6 million. Alam ko, meron po silang 600,000 natitirang pera. Yung 12 million po na i-approve natin ay mabibigyan po lahat yung 6,300 na senior citizens. Yung mga hindi po na-validate, ay sana po maasikaso para next year naman ay kasama na po sila, no? Sige po. So, thank you po. Yes, tita. Sige po. 2 more questions para sa pagkatapos ni Tita. Siguro 2 tanong pa para sa senior citizens. And then we'll go to farmers. And then we'll go to the media. Dahil to media, maganda mga tanong yan. Magandang umaga po. Una po ay sa ngalan po ng FESCAC. Kami ay nagpapasalamat sa ganitong pagkilos ng Sangguniang Pangsod. Appreciated much po. Thank you rin po. Nais ko lang pong linawin yung sinabi tungkol sa gatas. Yung 3.7 na para sa gatas, natatandaan ko po nung huling magbigay ng gatas, ang sabi po sa amin ng mga taga-community affairs, yun ay para sa 2023 pa. Para sa last quarter ng 2023, kaya yung mga registered na senior citizens ngayon 2024 ay hindi pwedeng bigyan. So ang ibig sabihin, hindi pa nakakapagbigay ng gatas para sa 2024. Yun po yung sinabi sa amin ng taga-community affairs. Dahil marami akong registered na bagong senior citizens ngayon, noong first quarter ng 2024, hindi po yun binigyan. At yun daw ay para sa last quarter pa ng 2023. Okay po. Thank you, Tita. Okay, yan po. Gusto lamang namin linawin, ano ba kanyang gatas na yan? Tita, thank you po. At isa pa po. Sige po. Ang katotohanan po tungkol doon ay kami rin po ay naguguluhan. Kasi po, kung matatandaan nyo, kanina pinaliwanag ng ating Honorable Tagupa, na nagbigay po sila ng perang 3.7 million. No? Nag-proposal po nila na 3.7 million. At doon po namin dinagdagan ng 6.3 million. Dahil kaya namin dinagdagan ng 6.3 dahil para po sana sa pension yon. Ngayon ang sinasabi nila, hindi para sa pension yon. Yung nilagyan nyo ng pera, hindi para sa pension yon, para sa ibang programa. At nababanggit nila ay para sa gatas daw yun. O kung sabi namin, sige na, kung para sa gatas siya, naibigay na rin ang gatas. Kaya ngayon po nagtataka rin kami, pareho lang po tayo nagtataka, na bakit po ganon, na hindi pa rin naibibigay ang gatas for 2024, kahit nung umpisa pa lang ng taon, ay may naidagdag na tayong pera doon po. Salamat po. Meron pa po akong isang gustong linawin. Yun po yung ilang bahagi ng usapan nung nagkaroon ng session doon sa Sangguniang Panglungsod na pinangungunahan po ni Vice Mayor Bim Ignacio. Malinaw po doon na yung mga hinahanap pong siguro yung tulong o yung ayuda ay wala na sa kanila. Nasa executive na, katulad nung sa solo parents po na ito yata alam ko kung di ako nagkakamali, November 12 pa yata ito ibibigay, pero na-delay ito. Pagbibigay doon sa mga solo parents. Awan ko lang kung sa ngayon ay naibigay na ito. Pero ito ay maraming nagtatanong at naging usap-usapan niya na bakit na-delay yung pamimigay ng tulong doon sa ating mga solo parents. November 12 na-delay ito at ang sabi ay may kakausapin pa yata ni Mayora itong mga solo parents. So dito parang sinasabi, wala na sa amin yung bola. Nasa executive na kung paano ibibigay, pati po yung sa senior citizen na budget na napagpulungan nga po doon na mukhang may mga hindi na pasama 8,000 yung dapat bibigyan na senior pero 6,000 lamang, hindi na pasama sa validation yung iba. Dahil siguro sa pagkakalito rin, pero may budget na para doon sa 6,000 na senior citizen na ibibigay. Pero ang sinasabi nila ay nasa executive na ang bola kung paano pamimigay yung mga tulong para diyan sa
mga senior citizen. At sinasabi nga, yung mga senior citizen, merong sila yatang ginawang batas, hindi ko lang alam kung aprobado na lahat ay makakatanggap na kahit na tumatanggap ka ng SS, kahit na may mga anak ka sa mga mga abroad o kaya may kaya ka, lahat ay bibigyan na ang senior citizen. Yun para lang po dito sa atin yata sa Calapan City. Iba po sa national. Hindi po yun. Initiative lang po ito ng sangguniang panglungsod na kay Vice BIM itong programa na yun nga, lahat ay makakatanggap na. Wala nang pipiliin pagdating dito sa senior citizen. Ngayon siguro ito pinapaliwanag natin itong mga bagay na ito kasi parang ang sinasabi nila na nasa executive nila yung dapat na mamigay niyan. Binigay na namin, naaprubahan na namin. Dapat pinamimigay na 'yan. At siguro marapat lang sigurong masagot din ito ng ating executive, lalong-lalo na si Mayor Malu Murillo. Sagutin niya itong sinasabi ng SP na talagang manggagaling do sa kanya, hindi kung kani-kaninong tagapagsalita lamang. Dapat personal niyang sinasagot ito. Sinasabi pa nga ni Vice BIM dito, ay personal na siyang tumawag kay Mayora para mag-usap sila at pagkasunduan kung alin dapat ayusin. Pero mukhang hindi daw sinagot itong text niya. Siguro kailangan ding malaman ng ating mga kababayan, lalo na yung taong bayan. Sabi nga, taong bayan masusunod, may paliwanag yung side ng executive na talagang sa bibig mismo manggagaling ni Mayora yung mga paliwanag na sasagutin dito sa sinasabi ng SP. Muli wala na po tayong oras at medyo nakalampas po tayo, pero magkakasama-sama pa naman po tayo sa ibang sa Miyerkules. Yung aking partner medyo nawala na nasa travel ngayon, pero kahit paano nakasama natin. Muli po, sa ngalan po ni kasamang Tom Lago, Sandy Soriano po ang inyong nakasama.